Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo, fresh overload. Grabe, ang init, nakakaloka. So alam nyo ba, galing akong nagsimba kanina. So, doon sa simbahan, grabe yung singaw ng init talaga. Hindi ko kinakaya kahit may electric pan na. Pero syempre, concentrate pa rin ako sa pagdadasal. At guys, pinagdasal ko din kayo. Kasi syempre, para ma-bless tayo lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, kahit yung mga kandidatang pinagdasal ko. Kasi syempre, kailangan nila talaga na mas maging matibay yung kanilang pakiramdam sa laban nila sa Miss Universe Philippines. And then, bahala na si God kung kanino ibibigay yung corona ngayong taon na to, di ba? And then, after namin magsimba, syempre, nag-dinner kami ni Nu sa Terminal 21, kung saan, syempre, paborito namin kumain doon. And nag-enjoy ko naman, na-enjoy ko naman yung dinner namin doon. Kaya lang medyo natagal lang kami doon dahil yung pag-uwi namin, kumuha kami ng sasakyan. Sobrang grabe. 18 minutes kami naghintay doon sa driver. Tapos yung driver, pagdating pa doon, gusto niya mag-expressway. Di sabi ko, ano ba naman, kung mag-expressway tayo, mag-a-additional kami ng another 50 baht. And then, ang bayad na namin sa kanya is 150. So, 200 na lang. Eh, di sana nag-BTS na lang kami. O, di ba? So, sabi ko, wala din to eh. Tapos, ayun pa rin naman, sinunod niya pa rin naman kami. Doon kami sa proper way na gusto namin daanan. Pero doon sa gusto namin daanan, okay naman kasi wala naman traffic, Sunday naman. Ano ba? Di ba? So, yun. So, papayag-payag sila. Siyempre, kung saan yung gusto kong way, dapat yun yung masunod. Kasi pag nag-expressway ka dito, mag-a-additional ka ng 50. Imagine mo, edi sana nag-BTS ka na lang. O, di ba? Para mas na-enjoy mo pa. Anyway, so, nakarating naman kami ng bonggang-bongga. So, yon. So, kararating ko lang as in. Hindi pa ako umaakyat sa taas. Medyo mainit dito sa lobby kasi gawa ng mga ilaw. Tapos wala na, patay na yung aircon. Kasi dito mostly pinibuksan nila yung aircon from 3 p.m. hanggang 8 yata. Pero ewan ko kung bakit maaga. Eh kasi naman nakakaloka naman. Meron dito mga Indonesian na naka-check-in yata dito sa condo. Diyos ko, ginawa nilang office yan dyan sa lobby, nakakaloka. Araw-araw nakatambay sila dyan, ingay-ingay nila. Ewan ko kung saan na napunta. So yung gabi-gabi, as in talagang hindi ako nakakapag sit down dito, hindi na nga ako nagbablog dito eh. Kasi ang ingay nila, tapos alam mo gagamit sila ng ano, grabe yung sounds nila, ang lakas. So yun, ewan ko, buti hindi nagre-reklamo yung office, pero kami, pag kami yung mga nakatambay dito, galit sila. So yun, so ngayon, ang chika natin today, it's about Dominican Republic. Kasi ito nga si Dominican Republic, malapit na sila mag-coronation night. Aba, mauunahan pa ang Miss Universe Philippines. So, nag-preliminary competition na yata sila kagabi. And then, parang coronation night na. So, ang pinag-uusapan nga dito, isa sa mga pinakamalakas na kandidata na lumalaban ngayon dito, ito nga yung from, yung sino ba to? Si Celine Santos. So, si Celine Santos, galing siya sa Miss International na naging fourth runner-up, kung hindi ako nagkakamali, fourth runner-up o third runner-up during nung time na 2022. O, di ba? So, ngayon, mukhang siya yung mananalo dito kasi sa mga prediction, siya yung nangunguna. Eh, paano naman kasi parang feeling ko gusto din siya ng mga judges noong gabi ng preliminary competition. Eh, sobrang sexy naman din kasi. Tapos, ang ganda-ganda ng mukha. Parang Barbie talaga. So, yon. Pero, syempre, naghahanap tayo ng transformation sa kanya. Pero, kahit hindi na siya mag-transform, eh, mukhang kamukha niya si Amelia Vega noong mga kabataan pa ni Amelia Vega. So, ganun talaga yung itsura niya, yung height. Grabe. So, Diyosahan. And then, tingnan natin kung si Dayanara Torres nga, third runner-up sa Miss International, naging Miss Universe. O, malay mo siya din, di ba? Pero, ang tanong dito, sino kaya magandang pantapat dito kung sakaling ito ang mapipili ng Dominican Republic? So, syempre, chichika na tayo. Isa na dito, syempre, si Miss Taguig. Kasi si Taguig, kung height ang pag-uusapan, Diyos ko, gusto ko rin naman yung height ni Taguig. At wag mong isnabin din naman talaga yung beauty ni Taguig ay talaga namang palaban. At hindi lang yon, Diyos ko, sobrang winner, di ba? So, grabe din talaga si Taguig. Ewan ko.
But yung kaseksihan, skills, kaya lang kailangan lang talaga din ni Taguig kilos-kilos din kasi si Taguig parang kulang din sa sa pasabog eh. Kung tutuusin, kaya nito ni Taguig pantayan tong Dominican Republic na to na si Celine Santos. Kaya lang ang problema lang kay Taguig parang hindi ganun ka sa corona, parang feeling ko depende na lang kung destiny niya ayaw niya ma-stress, ganon. Ayaw niya ma-stress sa tawag dito, sa corona. Kung ibigay sa kanya, di bibigay sa kanya. Parang kung may luck ako, may luck ako. Kung wala, okay lang. Ganon. Hindi siya nagpapa-stress masyado sa mga prediction, sa mga pangyayari. Basta relax lang siya, kalma lang. So, ayun nga, medyo nakakatakot din, di ba? Kasi bakit kalmado lang siya. So, tignan natin. Pero ito talaga, isa sa to talaga sa pwede mo talaga itapat kay Dominican Republic kung ito ang mananalong si Celine Santos. Kung ganda ang pag-uusapan, Diyos ko, maganda din si Taguig. At ito, syempre, si Pampanga. Isa pa to, hindi rin nagpapa-stress sa competition, pero yung beauty ni Pampanga, Diyos ko, hindi mo din maisnab. Grabe din talaga yung tangkad, yung beauty, para siyang Susmita Sena, pinaghalong Charlene Gonzalez na. And sabi ng ganon, sabi nila pag si Pampanga nanalo, parang kailangan pa talaga ng matinding transformation sa training. Okay lang yun guys kasi may 5 months pa naman. So bago mag-Miss Universe sa Mexico, November pa yon. So meron siyang panahon na mag-training at least 4 months to prepare herself sa international pageant, di ba? So maraming pwedeng gawin dito kay Pampanga kasi yung ganda, yung height, so pagagandahin mo na lang yung katawan nito, okay na. Kaya lang, ang tanong, si Pampanga pa mananalo. Maganda din itapat si Pampanga kasi katulad ni Taguig na naging first runner-up sa Miss Intercontinental, si Pampanga naman ay naging title holder naman sa Miss Tourism International. So, tignan natin, malay mo, di ba? Quiet-quiet lang sila, malay mo sa kanila pala ibigay ang corona. And then, syempre, ipapalo din natin dito si Atisa Manalo. Kasi syempre, alam nyo naman, ang Lola Atisa Manalo mo, ayaw din talagang magpakabog. At nakita din natin na talagang malaki yung chance ni Atisa na masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines this year. Kasi nga, gawa nga sa yung profile, and then talaga yung lola mo, naghahanda talaga ng bonggang-bongga. Sabi ng gano'n, pagdating daw sa Pili, magpapasabog daw talaga ng todo-todo tong si Atisa Manalo. So ako naman, waiting naman ako, ano kayang pasabog yon. But, to be honest, Atisa Manalo, yes. Why not? Kasi kung etong si Dominican Republic ay nag fourth runner-up sa Miss International, Diyos ko, ito naman si Atisa Manalo ay first runner-up din naman sa Miss International. So, maganda talagang ipantapat talaga dito sa laban ng Dominican Republic. But syempre, tignan natin kung paano ba ilalaban ni Atisa Manalo ang corona ng Miss Universe Philippines kasi marami din talagang, alam mo yun, nakikipag-agawan sa kanya. Isa na dyan si Alexi Brooks na talaga din, hindi mo din matatawaran. Na pwede din naman natin itapat kay Dominican Republic. Why not? Di ba? So, hindi mo kasi pwede underestimate din yung kakayahan ni Alexi Brooks. Lalo na matalino, magaling yung skills niya, maganda ang backstory niya. So, parang feeling ko pasok sa banga. So, yon. Anyway, so tingnan natin kung sino ang mag-uuwi ng corona kasi mayroon pang Victoria Velasquez Vincent yan. Si Victoria okay din kasi yung height, yung beauty, talaga namang kakabog. Pero abangan na lang natin guys kung sino ang mananalo at kung sino ang pwede sa kanila talaga na makapag-uwi ng corona ngayong taon na to sa Miss Universe Philippines. Lahat naman silang magaling, lahat silang matalino, lahat silang maganda, lahat silang may ibubuga. Pero kasi, dito kasi sa Miss Universe Philippines, talagang aminin man natin o hindi, dikdikan ang labanan ngayong taon na to na talaga naman kahit ako, ewan ko na kung sino, diba? So, yon. So, congratulations sa Dominican Republic. Mukhang ito yata ang mananalo. At grabe, sa hot picks talaga, siya talaga ang number 1 ngayon. So, yon. Kaya medyo nakakaloka. Grabe no, ang ganda ng katawan at panalo, barbihan talaga. My gosh, nakakaloka. Anyway, so good luck, syempre. But
I think maganda talagang pantapat ay Atisa Manalo. So, yun. Para kasi kung gandahan, kasi may ganda din kasi talaga yung Dominican Republic, pero yung ganda ni Atisa Manalo, I think bubuga. Pwede nga din si Cyril Payuno eh. Saka si, basta madami naman pwede. So, abangan na lang natin. And then, good luck sa kanila, di ba? So, yon. So, kayo ba? Ano bang chika ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? Comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys, maraming salamat. Diyos ko, ang init. Sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.